Mistulang nabunutan ng tinik ang may 346 na Pilipinong na repatriate galing Thailand. Lahat sila sinagip matapos ma-recruit na magtrabaho hindi sa mga hotel at IT companies na unang ipinangako, kundi sa mga umano'y scam hub sa Myanmar. Pero sa gitna ng pagbabalik bansa, biglang may inaresto ang NBI sa mga nirepatriate. Ituro nyo si siya ba yung anong pangalan nito? Ikaw ba si siya ba yung nag-recruit sa inyo? Ina-aresto ka namin sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Migrant Workers and Overseas Filipino Act. Dito? Inginuso ng ilang biktima na kasama nilang umuwi ang mismo mga Pilipino na nang biktima sa kanila. Base po dun sa interview, sa sworn statement taking namin dun sa mga possible victims ng human trafficking, in-identify po nila itong mga subject natin as their recruiter. Bali po 3 ang ating naaresto among the repatriates, tapos 16 po ang ating mga complainants. Ayon sa NBI, ang ilan sa mga inaresto, mataas na ang tungkulin sa mga scam hub sa Myanmar na ang target i-recruit online mga kapwa Pilipino. Sa tagal na nila roon sa mga scam hubs, sila ay naging HR na. Kung saan yun na nga, sila na rin yung mismong nagre-recruit ng mga kababayan natin from here. And also, there are chances na yung mga nasa ibang bansa na mismo, like nasa Thailand na, nare-recruit na rin nila na dito kayo pumasok, enticing them with high pays. Ang isa pong kinaganda na ngayon ng ating bagong batas sa human trafficking, ito po ay isang borderless crime na. So ibig sabihin kahit ang recruitment na ginagawa ngayon ay pareho silang nasa ibang bansa, ay pwede po silang idemanda dito sa atin. Alam po na minsan pag-asa ang inyong pinupuntahan doon. Pero ganun pa rin po. Sa pagbalik nyo naman po at kayo ay nabiktima ng mga ganito, hustisya naman po ang ibibigay ng inyong gobyerno. Wala pang pahayag ang mga suspect na na-inquest na sa reklamong Anti-Trafficking in Persons Act at Migrant Workers and Overseas Filipino Act.